Malalaman mo sa videong ito ang 12 tanong na babago sa buhay mo. Ang mga tanong ang magtuturo sa atin sa tamang landas. Mga katanungang makakapagpabago ng ating buhay. Yun bang mga katanungang parang walang sagot? Pero meron pala. At yun ang magtutulak sa'yo pataas. Gaya ng, sino ba talaga ako? Ano ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Bakit ba ito nangyayari sa akin? Ang tamang tanong ay maaaring makakapagpabago ng takbo ng iyong buhay. Maaaring makakapagpatahimik ng maingay mong isipan o makakapagpagaling ng galit. Kinukuha ko ang mga katanungang ito galing sa iba't ibang philosophers, mula sa mga taong palaisip at mula sa pinakadakilang leader. Kinukuha ko ito kasi may halaga ito sa buhay mo. If you let them do their work on you and let them change you, they have value. Umpisahan mo na ngayon sa pamamagitan ng pagtatanong ng number 1. Sino ang mga kaibigan ko? Marami ang nagsasabi na hindi ka raw mahahawa kung hindi mo hahayaang maging ganon. Pero ang totoo, nakakahawa ang negatibong tao. Kahit anong sikap mo sa buhay, kung nasa maling crowd ka, hindi ka aangat. Kasi maa-adapt mo ang mindset nila. Lahat ng negative energy ay mapupunta sa'yo. Maaari ring ang pagka-negatibo mo ay mapupunta sa kanila. Talo kayo pareho. Kung ano ang mga ginagawa natin araw-araw, yun din ang mahuhulmang pagkatao natin. Lahat ng ginagawa mo ay maipasa mo sa iba't ibang tao. At lahat ng ginagawa ng ibang tao ay mapupulot mo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo pwedeng magmura sa harap ng mga bata. Dahil mapupulot nila ang asal natin. Ganyan kalala ang mga salita. Words have power. Negatibo man o positibo, mapupulot ito ng mga tao. Alam kong may mga kaibigan ka. Pwede bang tanungin mo muna ang sarili mo? Nakaka-inspire ba sila sa akin? Bad influence ba sila sa akin? May mga ugali ba silang hindi maganda? Kasi kung bukas ang pangunawa mo, may mararating ka sa buhay. Tingnan mo ang mga bata, nakalaro din ang katulad nilang bata. Ano ang mga iniisip nila? Siyempre, ang paglalaro lang. Kumusta naman tayong mga adulto na? Kung ang kinakasama natin ay mga taong puro reklamo sa buhay, puro katoksikan lang ang alam, walang pangarap, walang inaaksyonan, malamang ganun din ang magiging buhay natin. Kung ano ang nakikita natin, kung ano ang naririnig natin, kung ano ang ginagawa natin, yan din ang magriresulta. Kumbaga, you are what you eat. Katulad rin kung anong binabasa natin, kung ano ang ating pinapanood, kung ano ang ating iniisip, magiging yun tayo. Kaya't mag-ingat ka sa mga taong sinasamahan mo, dahil siguradong magiging katulad ka rin nila. Tanggapin mo man ang katotohanan o hindi, pero may malaking impact talaga ang mga kaibigan natin sa ating buhay. Biblia na mismong nagsabi sa Kawikaan 13:20, ang lumalakad na kasama ng marurunong ay magiging marunong. Ang sumasama sa mga mangmang ay mapapahamak. Number 2, kontrolado ko ba ang mga bagay? Hindi lahat kontrolado mo. Dapat mo yang tanggapin. Kailangang alam mo ang katotohanan na may mga bagay na hindi mo makukontrol. At meron ding makukontrol mo. Sinasayang natin ang ating oras sa kakaisip o kakakontrol sa mga bagay na hindi natin makukontrol. Alam mo ba kung anong makukontrol natin? Ang ating mga kinikilos, ang ating mga iniisip, at ang ating damdamin. Yan lang. Kaya't kung may mga taong nananakit sa'yo, kung may mga problemang darating sa'yo, nangyari yan nang wala sa'yong kontrol. Ano ba ang dapat mong gawin? Kontrolin mo kung paano ka mag-react. Kung darating ang mga problema, tayo ang makakapagpasya kung tayo ba ay magagalit o patuloy pa rin kumalma. Kasi kung magpapa-apekto ka sa mga panlabas na bagay, mabibigatan ka lang. Kung mauunawaan mo lang ang katotohanan, magiging masaya ka. Mas lalo kang lalakas at sigurado akong magtatagumpay ka. Bakit? Kasi nakapokus ka lang sa mga bagay na hawak mo. Ang iyong kinikilos, ang iyong isip, at damdamin. Number 3, ano ba ang gusto kong mangyari sa araw ko ngayon? Kung hindi mo alam kung ano ang gusto mong mangyari ngayon, paano ka makakagawa ng mga desisyon o plano para makatiyak ka na talagang maganda ang araw mo ngayon? Sa pagising mo pa lang, dapat alam mo kung ano ang gagawin mo sa araw na to. Alam ko na may mga araw na positive ka. Isipin mo yun saglit kung bakit positibo ang pakiramdam mo sa araw na yon. Ano ba ang ginawa mo nun? Pwede mo ba yung gawin ulit? Bakit gusto mo ang mga araw na yon? One small positive thought in the morning can change your whole entire day. Sa pagising mo pa lang, ngumiti ka na.
Hindi lang dahil gusto mong maging positibo ang buong araw mo. Dahil rin nagising ka pa. Buhay ka pa. Hindi ba't napakalaking blessing na yon? Paano kung positibo ka sa pagising mo, pero nasisira ito dahil sa ibang tao? Teka lang, natatandaan mo ba ang sinabi ko? Hindi mo makukontrol ang ginagawa ng ibang tao, pero makukontrol mo ang iyong reaksyon. Kaya isipin mo, sila ba ang nakakasira ng araw mo? O nasisira ito dahil sa kakareact mo sa ginagawa nila? Ganun lang kasimple ang pagkontrol ng ating buhay. Alam mo namang mahirap na ang buhay, di ba? Huwag na nating dagdagan pa. Mag-focus ka lang sa mga bagay na nakakapagpagaan ng iyong buhay. Kahit gaano kahirap ang trabaho mo araw-araw, isipin mo lang kung bakit nagtatrabaho ka. Huwag mong hayaan ang sitwasyong hindi mo makukontrol ay sisira sa buong magandang araw na sineset up mo. Ikaw lang ang may kakayahan na mag-set ng araw mo. Huwag mong hayaan na masisira yon dahil lang sa ibang tao o sitwasyon. Tandaan mo na ang magagandang araw na gusto mo ay magsisimula sa'yo. Number 4, kailangan ko bang kumilos? Ito ang isa sa mga problema ng mga tao. Nagkukunwari lang sila na may inaaksyonan. Magkaiba kasi ang gigil ng mga taong nagsisikap talaga at nagkukunwari lang. Ang taong nagkukunwari ay magtatrabaho lang kung may taong nakatingin. Ang taong tunay na nagsisikap, kahit walang nakatingin, wala siyang pakialam. Dahil alam niya sa sarili niya na ang tagumpay ay makakamit niya, may tao mang nakatingin o wala. Alin ka ba sa dalawa? Palagi ka lang bang umaasa? O nagpo-focus ka sa anong kailangan mong gawin? May malaking pagkakaiba kasi sa dalawa. Kung alin ang pipiliin mo, may impact talaga sa buhay mo. Ito ang dahilan kung bakit marami ang na-stuck sa buhay. Dahil nakapokus lang sila sa resulta, hindi sa inaaksyonan nila ngayon. Huwag kang magkunwari na may ginagawa ka. Iba ang taong busy sa nagpapaka-busy lang. Number 5, kung hindi ngayon, kailan? May mga tao kasi na palagi na lang nagpaplano, pero wala namang ginagawa. Palagi na lang nilang sinasabi na bukas na lang, mamaya na lang. Tapos dumating ang bukas, bukas na naman ulit. Hanggang kailan? Dapat seryosohin mo ang tanong na to. Number 6, may mawawala ba sa akin kapag palagi akong nag-aalala o natatakot? Siyempre malaking mawawala sa'yo. Ang iyong katinuan. May maiisip ka bang maganda kapag nag-aalala ka o natatakot ka? Wala. Mawawala ang karunungan mo. Kapag ba nag-aalala ka sa iba't ibang bagay, may maiisip ka bang solusyon? Wala rin. Paano kung kalmado ka lang? Siyempre lalabas ng kusa ang mga solusyon. Alam ko at naiintindihan ko na ang mga hadlang sa buhay ay nakakasakit sa atin. Ngunit ang tanging paraan na mapagtagumpayan ang mga hadlang ay sa pamamagitan ng pagkalma. Kung mananatili lang tayong magpakatatag kahit ano ang mangyari, kahit ano man ang ginagawa ng ibang tao, magtatagumpay tayo. Magbubukas ang daan ng tagumpay. Alam kong sasabihin mo na mahirap kumalma kung magkakaproblema ka na. Kaya nga aralin natin ang ganitong teknik. Paano tayo kakalma kung palagi nating iniisip na mahirap itong gawin? Pwede naman sigurong subukan muna natin, di ba? Kung nababalisa ka na o natatakot sa mga problema mo, kumalma ka lang. At isipin mo, hindi ito masusolusyonan kung negatibo ang mga iniisip ko. Number 7, ginawa ko ba ang nararapat? Dapat mo talagang itanong yan sa sarili mo upang malaman mo kung may ginawa ka ba talaga. Sabi nga ng Nike, just do it. Kung ginawa ko ang buong makakaya ko sa pagsusulat ng motibasyong ito, ano ba ang ginawa mo sa iyong buhay? Hanggang sa panonood ka na lang ba? Pagkatapos mo bang manood, ina-apply mo ba sa iyong buhay? Kahit magsisinungaling ka sa akin, hindi ka makakapagsinungaling sa sarili mo. Hindi ibig sabihin na busy kang tao ay may ginagawa ka na. Abalang-abala ka nga sa buhay, pero ang lahat ng pinagkakaabalahan mo ay hindi naman produktibo. Gaya ng abala ka sa trabahong hindi mo gusto. Sa tingin mo ba'y magtatagumpay ka niyan? Maaari tayong masakop sa mga bagay na hindi naman natin gusto. Mas ginagawa pa natin ang trabaho ng iba kaysa sa trabaho natin. Minsan nga napapagod ka kahit wala ka namang ginagawa. Hindi ka pagod. Ipinagpaliban mo lang ang mga gawain mo dahil tinatamad ka. Number 8. Ano ba ang pinakamahalaga sa buhay ko? Ang dahilan kung bakit itatanong mo ito sa sarili mo ay para gawin mo lang ang mga bagay na pinakamahalaga sa'yo. Kung hindi mo alam kung anong pinakamahalagang bagay sa'yo, paano mo malalaman kung inuuna mo talaga to? Paano mo malalaman kung kinukuha mo ang mga tamang hakbang upang makuha mo to? Siguro sasabihin mo na ang pinakamahalaga sa'yo ay ang pamilya mo. Kailangan mong unahin sila. Pero hindi ibig sabihin na ang saklap na ng buhay mo kasi palaging sa pamilya ka na lang nakapokus. Darating sa punto
na ikukumpara mo na ang sarili mo sa ibang tao. Buti pa sila masayang gumagala. No way. Lahat tayo ay may iba't ibang prioridad sa buhay. Siguro ang iba'y sasabihing pera ang pinakamahalaga sa kanila. Depende rin kasi sa tao kung ano ang priority nila. Walang makakahadlang sa desisyon mo. Alamin mo ang prioridad mo at gawin mo yan. Alam mo ba ang problema ng karamihan? May prioridad sila sa buhay pero inuuna pa nila ang mga bagay na ikakasira ng buhay nila. Imbis na may pamilya ka na, mas inuuna mo pa ang mga barkada mo. Kailangan mong maunawaan na may mga bagay na hindi mahalaga at may mga bagay na pinakamahalaga. Ang advantage kasi kung alam mo ang iyong prioridad, madali kang makakaiwas sa mga problema. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit wala kang narating sa buhay. Hindi mo kasi alam kung ano ang pinakamahalaga sa'yo. Huwag kang dumaan sa daan ng alam mong walang patutunguhan. Alam mo na ngang hindi mahalaga, ginagawa mo pa. Number 9. Para kanino ito? Kung may ginagawa ka, kung may binibenta ka, dapat alam mo rin kung para kanino ang ginagawa mong to. Katulad rin ng pagsusulat ko. Nagsusulat ako dahil para to sa mga taong nangangailangan ng payo sa buhay. Hindi ko to sinusulat para sa mga taong matagumpay na. Nakapokus ako sa mga pangangailangan ng mga viewers ko. Ano ang mga problema nila? Ano ba ang gagawin ko upang matulungan ko sila? Nakapokus ako sa mga mensahe ko na sana'y makaka-inspire ito ng bawat tao. Gusto kong linawin ang kaisipan nila. Dapat ganito rin ang gawin mo. Para kanino ba yung ginagawa mo? Nagtatrabaho ka ba para lang sa sarili mo? O may pinaghuhugutan ka? Dapat alamin mo yon. Gaya rin ng mga negosyante, nag-iisip sila kung paano pagsilbihan ang kanilang mga mamimili. Kaya nga may feedback para malaman nila kung ano pa ang dapat nilang gawin para sa lahat. Ito ang isa sa mga dapat mong matutunan sa buhay upang ikay magtagumpay. Number 10. Dapat ko ba itong gawin? May mga araw na magdududa ka sa mga pinagagawa mo. Dapat ko ba itong gawin? Dapat mong gawin ang isang bagay kung nagdudulot ito ng magandang resulta. Kung hindi naman, bakit mo naman gagawin? Nasa sayo pa rin ang pagdidesisyon. Kung gusto mong ayusin ang buhay mo, dapat i-apply mo rin ang lahat ng mga natutunan mo. Kung gusto mong sirain ang buhay mo, ikaw na ang bahalang humarap sa mga consequences. May pangarap ka ba sa buhay? Siyempre, sasagot ka na meron. Pero ang tanong, dapat mo ba yang gawin? Siyempre, pangarap mo yan Maiksi lang ang buhay. Balang araw, mawawala rin tayo sa mundong to. Hindi ka ba magsisisi kung hindi mo nagawa ang dapat mong gawin? Hindi ka ba nakukonsensya na ang pangarap mo ay hanggang pangarap na lang? Yan ba ang ituturo mo sa mga anak mo? Number 11. Kailan ko ba ito gagawin? Ito ang isa sa mga hindi ko makakalimutan sa buhay ko. Ang pagpasok ko sa YouTube. 2015 pa lang, gusto ko nang pasukin ang mundo ng YouTube. Pero ano ang ginawa ko? Hindi ko inaksyonan kaagad. Kailan ko inumpisahan? 2019. Nagsisisi talaga ako. Kung noon ko pa ito inumpisahan, hindi sana'y marami ng taong naliwanagan. Sana'y matuto rin kayo sa aking pagkakamali. Dalawa kasi ang klase ng oras. Oras na nakatunganga at oras na aktibo tayo. Para sa'yo, alin ang pipiliin mong oras? Siyempre, pipiliin mo ang aktibong oras. Pero bakit kung may gusto kang bagay, naghihintay ka pa? Tapos ka namang magplano, di ba? Aksyon na dapat ang isusunod mo. Let it jolt you back into line. Magsimula ka ng kumilos dahil ang lahat ng ito ay para sa'yo lang din naman. Huwag kang magpapadistract sa mobile games, sa panunood ng teleserye, o ano-ano pa. Unahin mo ang layunin mo. If you want to be productive, be fully alive. Number 12. Ano ba ang gusto kong maging? Ito ang isa sa pinakamahirap sagutin. Marami akong kaibigang nabablangko kapag ito na ang itatanong ko sa kanila. Kasi hindi nila alam kung ano ang gusto nilang maging. Tandaan mo to, hindi ka maging isang mabuting tao kung ang iyong mga aksyon ay masama. Hindi ka maging isang masipag na tao kung gusto mo lang ng shortcut tungo sa tagumpay. Hindi mahalaga na sabihin mong mahal mo ang isang tao. Mahalaga lamang kung ipakita mo na mahal mo sila. Araw-araw pinoproseso tayo ng buhay. Huwag mo namang baliwalain. This is true for life itself. You are what you do. How we do anything is how we do everything. It is who we are.